sa mga sumunod na nangyari, nung nilikha na niya ang mga bagay at ang tao, ito po yung tagpo na nagkasala na ang tao, si Eva at Adan. No? Kung magkasala, ang sabi ng Diyos kay Eva, ikaw ay maghihirap sa iyong panganganak. Ano yung sinabi ng Diyos sa kanya? Your husband will rule over you. Tatlo naman sa lalaki kay Adan, sumpain ang lupa. Dahil nakain ka sa pamamagitan ng iyong pawis. Paghihirapan mo na ngayon ang iyong kakainin. Paghihirapan mo na, hindi katulad noon. Pumipitas lang sila ng pagkain na ibinigay na sa kanila ng Diyos. At doon naman kay Satanas, doon sa ahas, ang sabi ng Diyos, eto, kung tawagin po ito ng mga nag-aaral ng Biblia, ito po yung proto-evangelium o yung the first gospel. Bakit? Basahin po natin. And I will put enmity between you and the woman. Yun ang sabi kay Satanas. I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush her head and you will strike his foot. Itong seed, yung offspring, binhi ng babae, sabi nga kay Satanas, ito ang dudurog sa ulo mo. At sabi dyan, you will strike his feet. Yan yung unang yan yung sinatawag na proto-evangelium o yung kauna-unahang ebanghelyo o good news. Na ito yung pinagtitibay ng Diyos yung kanyang foreknowledge o yung foreordained na sinasabi ni Apostol Pedro. Ito yung kaya niya ipinapangako ito. Na itong binhi ng babae, itong tuturog sa ulo ni Satanas. Kaya nangyari yung nangyari itong mga nadanas ng ating Panginoon Jesus. Yung kanyang mga paghihirap, mga temptation, pananakit sa kanya, at yung kanyang pagkamatay. Hindi ito pagkatalo. Ito'y sugat lang sa sakong. Ano ba mas fatal? Ang ulo o yung sakong? Kaya yung pagkamatay o ano man ang nangyari na tinupad ng Panginoong Hesus, hindi ito pagkatalo, kundi pagkapanalo. Ito yung pagkadulog sa ulo ni Satanas. Kaya, nangyari itong mga bagay nito sa Panginoong Hesus dahil sa pangako na ipinagtibay ng Diyos na siya ang dudurog sa ulo. Kaya naman, ipinangako ito kay Abraham. Pinag-aralan po natin sa Genesis chapter 22, verse 17 to 18. Ang sabi, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed. Kaya, ipinagtibay talaga ng Diyos yung kanyang pangako. Pinangako ito kay Abraham na ang iyong binhi, siya ang magpapala ng lahat ng mga bansa. Kasi, kay Satanas pa lang, doon pa lang sa panahon nila Adan, binanggit na itong mabuting balita na darating sa kanya. Kaya ipinangako rin ito kay Abraham. Naintindihan na ngayon natin kung ano ibig sabihin. Ngayon, sino po yung tinutukoy na binhi? Offspring or seed dito sa pangako ng Diyos. In Galatians chapter 3 verse 16, sabi ni Apostol Pablo, the promises were spoken to Abraham and to his seed. The scriptures does not say two seeds, meaning to many people, but to your seed, meaning one person who is Christ. Kaya, malino na ngayon ang pinagtibay na yung binhi na dudurog sa ulo ni Satanas at doon sa pagpapala ng lahat ng mga bansa. Walang iba, hindi ang ating Panginoon sa Kristo.
na itinuturo ng mga kasulatan, ng mga propeta, hanggang sa mga apostol. Ito po yung katotohanan. No? Pagpapatunay sa pangako at paunang karunungan ng Diyos. Ito pa po, sa Acts chapter 2, verse 22 to 23. No? Ang sabi naman po ni Luke, dito sa kanyang sulat, "Fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him. As you yourself know, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge." Ayan yung napakatibay po na. "And you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross." Nangyari itong kanyang pagkapako sa krus, no? Dahil ito'y deliberate plan and foreknowledge of God. Diba? Binasa natin sa 1 Peter at doon sa Genesis, no? Para matupad nga itong plano ng Diyos. No? Kasi bago pa man itatag ang sanlibutan, yung sabi. No? But, yung mga taong masasama na gumawa nito sa Panginoong Hesus, liable pa rin sila. No? Because, meron silang free will. No? Sila yung gumawa ng karahasan, pagpatay sa Panginoong Hesus. Pero, nangyari ito, hindi dahil para matalo. No? Hindi ito pagkatalo. Hindi nga sabi, God's deliberate plan and foreknowledge. No? Dahil, nangyari man ito, pinatay ang Panginoong Hesus, ipinapulo sa krus, pero ito'y kasama pa rin sa plano ng Diyos. No? Ngunit itong mga masasamang gumawa, sila yung liable sa kanilang kasamang ginawa, no? Dahil sila may free will. No? Naiintindihan po ba natin yun? Pasok pa rin po sa plano ng Diyos. No? Kahit na ito'y namatay ang ating Panginoong Hesus, ito'y plano niya. Simula pa ng itatag ng sanlibutan. Ibinigay ng Diyos. Now, ito po sa Tagalog, basahin po natin. Sabi sa Tagalog, "Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo, sa pamamagitan ng gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo. Gaya rin naman ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay." Kaya, ito pong verse 13, chapter 13, verse 8 ng Revelation, paliwanag natin. No? Itong talatang babasahin ko sa inyo. Sabi dito, "And all that dwell upon the earth shall worship Him." Ano? Sino yung tinatawag din yung mga taong sumamba sa Kanya? Yung tinutukoy po dyan, yung mga taong sumamba doon sa hayop or sa beast. No? Anong sabi? "Whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from foundation of the world." Sabi ko, doon sa mga taong sumamba, no? Ay doon sa mga taong nasa sanlibutan na sumasamba sa Kanya, doon sa hayop, ang kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay mula nung itatag ang sanlibutan. Ngayon, ito pong Book of Life, no? Ang sinasabi po dito sa talatang ito, na hindi naman yung lamb, no? Hindi yung Panginoong Hesus, yung namatay, no? Simula nung itinatag ang sanlibutan. Ang sinasabi dito, yung Book of Lamb, ang may-ari po niyan ay yung lamb. Meaning, the Book of Life belongs to the Lamb. Ganyan po yung construction po ng talatang ito.